Sobrang bait ni Kuyang reporter, nag-share ng... Ngayon mo lang po malalaman, may ganito sintunado ang boses mo. Hindi ko alam kung paano niya ito nagawa sa bandang kanan. Sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Ito ay matatagpuan sa ABS-CBN Broadcast Center, Mother Ignacia Avenue, Corner Sergeant Esguerra, Diliman, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Navarrete Street, Baculo, Ubando, Bulacan. Ito ay nasa ilalim ng pagmamayari at pamamahala ng ABS-CBN Corporation na may permit bilang PSD-0043-2013. Ang technical division ay pinamumunuan ni Engineer Erwin Malimpan. Ang DZMM studio ay nasa pamamahala ni Engineer Santos Bautista, Engineer Arden Ramos, sa tulong ni Ramon Alano, Cesar Atienza, Richie Nava, Benji Gilap, Ray Aganon, Michael Olariana, Harold Piozon, Richard Mendoza, Henry Lopez at Robert Saavedra na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Ang DZMM transmitter ay pinamumunuan nila Engineer Bernardo Acosta, PECE number 864, Engineer Jose Rizal de Umiti, PECE number 794, at Engineer Melvin Acosta, PECE number 407, sa tulong nila Michael de la Cruz, Ronald Parulo, Lolo Reforma, Virgil Mina at Jonathan Baldo na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Sa unang tingin, pagkakamalan mo itong umiikot. Pero ang totoo niyan ay hindi. Nag-create ito ng optical illusion kapag naglalakad ang mga tao. Tapos ng mahigit 2 buwan na paghahanap sa kanyang nawawalang aso.
Nanganib ang buhay ng aso nang dahil sa isang napakalaking tsunami at ang may-ari nito ay nawalan na ng pag-asa na makitang muli ang kanyang alagang hayop. Pero buti na lang, nailigtas ito at muli silang nagkasama. Inalagaan siya ng mag-asawa sa unang buwan ng kanyang buhay. Ngunit pansamantalang kailangan nilang maghiwalay